Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makatili TV. Rekta na po tayo. Sa mga nagdaang rally, especially ng INC, Iglesia ni Cristo, pati ng mga Duterte supporter, nakita natin na somehow naging matagumpay dahil marami po yung sumama para ipanawagan po yung pagbaba ni Bongbong Marcos at yung paglaban doon sa korupsyon. Pero itong nakaraang rally, mayroong ginawa ang mga kakampuet, sabi nga ni Banat Bay, mga sympathizer ng NPA, mga aktivistang pare, pati yung mga mga makakaliwa, failure. Dahil kitang-kita naman na konti lang ang sumama doon sa rally na yun, kaya halos walang nangyari doon sa sinasabi nilang 1 trillion rally. Dahil ang intention lang naman ng rally na yun, pababain si Vice President Sara Duterte at wag ipanawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Speaking of rally, alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuet, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano na analyst. Hindi kasi siya sigurado ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilang taon na po kayo? 30 po. 30? Wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So, hindi yun ang rason. I don't think so, Yun, ako, sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento. Pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Easy ng mga tao. And then yung mga tao, dahil pa December na. At saka parang sinasabi nila dito na porkit UP ang gagawa ng rally, napakarami. Parang sila lang yung may karapatan na gumawa ng rally. Kayang magpatalsik o kayang magkaroon ng resulta kapag gumawa ng ganyan mga klaseng rally. So ganyan nila masyadong binibuild up yung isang bagay na parang sila lang yung pinakamagaling, parang ganun. So yung nangyaring rally ng INC ng mga Duterte supporter, kapag UP ang gumawa, parang masasabi na magiging matagumpay. Pero dahil nga dito, nag-backfire sa kanila. So ginagawa naman nila ngayon ng paraan na, malihis yung pagiging failure ng rally sa pamamagitan nga na keso meron daw event yung UP dahil nga final exam. So nakakatawa lang yung sinasabi ng analyst na to. December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon ay dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila.
Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo, alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinaka-corrupt na budget, yung pinaka-maraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang pinaka-may matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is I know most of you believe that. As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayon pa man, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam Tsaka at the same time, ang mga nanawagan ng rally na yan, alam naman natin na matagal ng panahon na ang sinisigaw niyan, ang Marcos ay pura, lahat ng masamang pwedeng sabihin masama, nasa mga Marcos na. Pero siyempre dahil pinagbawal nila na sumigaw ng Marcos resign. So anong ina-expect dun sa mga sinasabi nga na wala namang grupo pero gustong sumama dahil nga sawa na o talagang nakita na yung korupsyon sa administrasyon na to, nawalan ng gana. Biruin mo, trilyon ang ninanakaw sa gobyerno, sa bansa natin. Tapos ang isisigaw, BP Sara resign. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng panawagan na kapag Marcos resign, pwede kang kasuhan ng sedition. Hindi ka belong dun sa mga nag-arali. Pero pag ikaw ay sumisigaw ng panagutin si Sara, sige, join ka sa amin. Kasama ka sa grupo. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si BP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente, halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente ha. Ang sinasabi ko lang, yung mga nakaraang EDSA, yung kay Marcos, wala namang masyadong nagtanong, sino ba papalit? Wala nang ganun eh. Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Noong panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun. Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa, ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga Tama yung punto ni Banat Bayat. Kasi nga kung babalikan nyo nga naman yung past ng mga presidenteng tinanggal sa pwesto, hindi natin o hindi iniisip, hindi na kumbaga parang baliwala na sa kanila kung sino yung papalit. Pero dahil sa nangyayari ngayon, ang mga Duterte ang nilalabanan mga drug addict, mga drug pusher, mga NPA, ayaw nila na ang pumalit si Sara Duterte. So, wag na kayong sumigaw ng Marcos resign kasi
ang mauupo si Sara Duterte, dudurugin yan yung mga NPA, dudurugin yan yung mga drug addict, yung mga drug pusher, mga drug lord. So mas gusto lang nila na tanggalin lang si Sara Duterte, maiwan si Bongbong Marcos. Ngayon, kung gusto nila matanggal si Bongbong Marcos, kailangan package, kailangan tanggalin din daw si Sara Duterte. So andyan yung bending dalo na naman. So meron tayo sa saligang batas, yung law of succession nga, di ba? Na once mawala yung presidente, yung Vice President Vice President yung papalit. Pero ayaw nila dahil nga nandun si Sara Duterte. Pero ayaw din naman nila yung naging suggestion ni Alan Cayetano, ni Senator Alan Cayetano, na mag-resign lahat from president hanggang sa congressman, tapos maggawa tayo ng snap election. Ayaw din nila. So, ang gusto lang nila, sila yung mamimili kung sino yung uupong presidente. At syempre, pag ang pipili yung mga sympathizer ng NPA, malamang makakaliwang grupo o makakaliwang pananaw yung against sa gobyerno, yun ang iuupo nila bilang presidente para hayahay sila. Mga makakaliwa na ito eh. Gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul. Mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo eh. Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Kung ang mauupo dyan ng mga sympathizer ng NPA, malamang yung mga anak-anak natin baka dali na sa bundok, doon na gumawa ng army, di ba? So magiging miyembro na ng New People's Army yung mga anak natin. Malamang yan, yun ang gagawin nila. Ngayon nga lang na pinagbabawal ng batas isinisingit pa rin nila. Tingnan mo si Franz Castro, di ba, convicted yan. Nakaapila lang sa Korte Suprema yung kanyang petisyon. Pero yun yung magpapatunay na totoo yung ginagawa nila, na nagre-recruit sila ng bata para gawing NPA fighter, para labanan yung gobyerno, tapos gusto nila sila yung papalit sa gobyerno. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos mamumuno, peoples. Kayo lang yung mga NPA lang kayo eh. Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung anong naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA. sa People At saka Power sa mga kakampuit. Movement, or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero yung kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti eh. Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan, or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill, and then kakilala niyo itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito, at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte, because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para dun sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din eh. And lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think Kino-confuse nyo kasi. I mean, yung mga NPA at saka yung mga kakampuit, kino-confuse nila. Ang gulo-gulo nila eh. Mag-focus na lang sana doon sa pag-resignin yung mga kurap. Tangina, kurap ang pinag-uusapan, bigla nyo ipapasok si VP Sara Duterte. Na alinaw-linaw naman, COA na nagsabi, maayos ang paggamit.
Pinagpipilitan pa nung baklang abogado na kesyo Maria Piatos daw, Piatos. Gago pala kayo eh. Ginamit nga yan para imbestigahan yung mga korupsyon sa loob ng DepEd, yung mga makakaliwa na nagre-recruit. Naturalmente, gagamit ng ibang pangalan, confidential nga. Isa ka nakakita ng spy na ginamit yung sarili niyang pangalan. Tapos sa Isa sa pinakamaganda example doon, sa mga ano, 'di ba, mga pelikula. Tingnan niyo na lang si Batman. Alam ba nung mga doon sa kwento na si Batman at si Bruce Wayne ay iisa? 'Di ba hindi? Kasi nga naka-code name siya Batman. Si Superman, alam ba? May nakakaalam yung mga tulad ng asawa niya si Lois Lane, 'di ba? Pero aside sa kanya at yung parents ni Superman, may nakakaalam pa ba na si Superman at si Clark, diba pangalan nito basta si Clark, diba yun yung ano niya, yung real name niya dun sa character pero screen name niya Superman. Diba wala rin naman nakakaalam. So ganun din yung nangyayari tulad nila sa mga pelikula dito sa Pilipinas naman, mga superhero. Alam ba nila na si Tenteng at si Captain Barbell isa? Diba may screen name kasi nga ayaw ipaalam kung sino sila. So same thing dito sa confidential funds. Tapos yung isa pang sinisingit nung baklang abogado, sinasabi ni Banatbay tungkol doon sa sinabi niya na ready na si Vice President Sara Duterte na maging presidente if ever nga na mag-resign si Bongbong Marcos. Hindi naman nag-initiate doon si VP Sara na sabihin niya yun. Yun ay tinatanong sa kanya ng reporter, sinagot niya lang. Pero big deal na kagad doon sa mga, alam niyo yun, yung mga binigyan kagad ng, hindi naman mali siya, pero ikinukonek nila doon na, ayan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ready na siya maging presidente. So, ipanawagan na natin mag-resign si Bongbong Marcos. So, ganun nila nilalaro, ganun nila minimekos-mekos yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. tapos sasabihin ninyo, kinurap lang. Pero hindi nyo pinupuna yung confidential fund ng presidente na sigurado ko binigay lang sa mga vlogger. At saka ano bang kasiguraduhan natin yung confidential funds ng presidente? Tandaan nyo, 4 na bilyon ang hawak na confidential ni Bongbong Marcos. Alam ba natin kung saan dinala yung 4 billion na confidential funds si Bongbong Marcos? Hindi nga niya natunugan na, alam nyo, ginagarapal na yung pagnanakaw ng pondo ng Pilipinas, ng mga contractor, ng mga DPWs, kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. Wala siyang kaalam-alam. Meron siyang 4 billion na confidential and intelligence fund. Ang nga dyan, ang conspiracy theory nga nila dyan, yung pondo ni Bongbong Marcos, ibinigay doon sa ICC para, alam niyo yun, makuha si Pangulong Duterte, mabitbit doon sa Netherlands. So, merong mga ganong haka-haka na nangyayari na posible naman mangyari siguro talaga. Dahil alam naman natin si Bongbong Marcos gagawin ng lahat, o lalo na yung mga nakapaligid sa kanya, especially yung mga oligarch, mga drug lord, na makaganti kay Pangulong Duterte dahil nasira ang negosyo nila sa loob ng 6 na taon. Kaya bumabawi sila ngayon na posibleng itong si Bongbong Marcos, hindi niya alam na ginagamit na pala siya ng mga oligarch para gantihan si Pangulong Duterte rather. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinurap kagad yung pera. Akala mo naman ganun kalaking na sobra-sobra. Hindi ko naman sinasabing maliit lang ha. Pero ang punto natin dito, hindi kinurap yan ay ginamit sa tama. At yan naman po ay sinabi rin ng COA. Kinlear po ng COA pero wala. Kupal. Dami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na noon. Okay, Di so ba? it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahang Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact,
yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust, no? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, no, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, no, tingin ko kasi walang appetite, no. Ayaw na ng taong bayan na makialam, no, yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you Dahil- personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected official. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control Weakest. corruption scandal? Oh. Yes. I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin pero maraming salamat. Kahit sino lumaban kay BP Sara Duterte, olat. Yan ang totoo. Ako, feeling ko rin ganun. Walang sinong matinong tao ngayon o politiko na magpapa-endorse kay Bongbong Marcos bilang presidente. Kung alam nila si Vice President Sara Duterte yung makakalaban nila bilang presidente. Ngayon pa lang, kitang-kita na kagad na malakas na yung suportang nakukuha at posibleng kung gagawin nga daw ngayon yung eleksyon, malamang baka walang makuha ang boto itong Bongbong Marcos na to o kung sino man yung kanyang i-endorse kasi nga lame duck na tong presidente nito, sirang-sira yung pangalan nito. Tapos kung sino man yung mapipili niya na papayag na magpa-endorse sa kanya, baka mahawa siya doon sa kamalasan na kalalabasan nito ni Bongbong Marcos. Kahit sino pa ang lumaban kay Pangulong BP Sara Duterte, wala olat yan, ha? Sigurado yan. So, antayin na lang natin sa eleksyon kung anong mangyayari, kung sino yung ilalaban ni Bongbong Marcos o kung merong kakagat sa magpapa-endorse kay Bongbong Marcos. Pero ang isa siguradong papayag lang magpa-endorse dyan, si Martin Romualdez. Kasi yan, atat na maging presidente. Tingnan natin kung anong magagawa ng pag-endorso ni Bongbong Marcos kung sino man ang itatapat niya kay Vice President Sara Duterte. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.